Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Ibinahagi ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang kanyang karangalan na salubungin ang mga kandidato para sa Master in Development Management mula sa Asian Institute of Management, partikular ang mga nasa Policy and Transformation track. Naging mainit na usapan ang mga mahahalagang paksa tulad ng moral governance, evidence-based policy making at ang mahalagang gampanin ng kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan at reforma sa gobyerno. Ang pagbisita ay nagpapatunay sa kanilang pagiging katuwang para sa kapayapaan at pag-unlad hindi lang sa Bangsamoro kundi sa buong Pilipinas. Pinangasiwaan ni BARM Marawi Rehabilitation Program Manager at Special Committee on Marawi Recovery, Reconstruction and Rehabilitation Chairperson MP Said Sheikh ang isang public hearing nito lamang August 4, 2025 sa Marawi Convention Center. Layunin ng konsultasyong ito na bigyang boses ang mga internally displaced persons, mga leader ng IDPs, opisyal ng barangay at mga kinatawan ng civil society organizations upang mailahad ang kanilang mga hinaing at mungkahi ukol sa rehabilitasyon ng lungsod. Ayon kay MP Sheikh, ang mga ganitong dialogo ay mahalaga upang maging mas epektibo at makatao ang mga patakaran at programang ipinatutupad. Kabilang sa mga pangunahing isyong tinalakay ay ang pangangailangan ng malinaw na polisiya sa land valuation, rental subsidies at mas mabilis na proseso ng kompensasyon mula sa Marawi Compensation Board. Iginiit din ng mga kalahok ang pangangailangan para sa permanenteng tirahan, partikular para sa mga walang sariling lupa mula sa 4 na barangay. Hiniling rin ng mga dumalo ang pagpapalawak ng programang Construction Materials Assistance at pagbibigay ng solar energy system, pati na rin ang suporta sa kabuhayan tulad ng puhunan at tulong sa transportasyon. Nagbigay rin ng update ang MRP ukol sa kasalukuyang hakbangin nito habang muling tiniyak ng pamahalaang Bangsamoro ang pagtutok nito sa ganap na rehabilitasyon at karapatang pantao ng mga IDPs sa Marawi. Pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang isang 7 araw na biometric registration mula July 7 hanggang 13, 2025 upang matiyak ang wastong pagtanggap ng mga benepisyaryo ng mga government services at upang maiwasan ang maling representasyon sa programa. Kabuoang 5,204 na benepisyaryo mula sa mga barangay ng Mother Poblacion, Mother Tamuntaka, Mother Bagwa, Rosary Heights 10, Kalanganan 2, Poblacion 7 at Rosary Heights 3 sa lungsod ng Cotabato ang lumahok sa naturang pagpaparehistro. Ayon sa 4Ps BARM, layunin ng aktibidad na ma-validate at maitala ng tama ang impormasyon ng mga benepisyaryo bilang bahagi ng patuloy na pagpapabuti at pagpapatibay sa database ng programa. Dagdag pa ng ahensya, mahalaga ang prosesong ito upang matiyak na ang tulong mula sa pamahalaan ay naipagkakaloob lamang sa mga karapat-dapat na pamilya at upang mapanatili ang integridad ng programa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 136,785 na pamilya ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo ng 4Ps sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pamamagitan ng teknolohiya, sinusuri sa biometric registration ang accuracy ng personnel na impormasyon ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng fingerprint scanning at ID validation. Hinikayat ng MSSD at 4Ps BARM ang mga kalahok na maging tapat sa pagbibigay ng kanilang impormasyon at binigyang diin na bahagi ito ng pangako ng ministro na maisakatuparan ang layunin ng programa na iahon sa kahirapan ang mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ipinapatupad ng MSSD ang 4Ps bilang bahagi ng kanilang adhikaing ipaigtingin ang kakayahan ng mga Bangsamoro tungo sa mas mataas na antas ng pamumuhay at pagiging self-reliant. Ang inclusivity, equitability at accessibility ng mga social protection programs ay bahagi ng ika-7 prioridad sa agenda ng Government of the Day sa ilalim ng pamumuno ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua.
Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Sulu at ang lokal na pamahalaan ng Omar noong July 26 para sa isang pinagsamang inisyatibo na naglalayong paunlarin ang sustainable aquasilviculture at mangrove ecotourism sa bayan. Layo ng nasabing proyekto na maisaayos at mapangalagaan ang mga coastal ecosystem sa pamamagitan ng pagtatanim ng mangrove habang isinusulong ang ecotourism bilang bahagi ng local economic development. Ayon sa Mafar Sulu, ang proyektong ito ay sumasailalim sa pagtutulungan tungo sa mas matatag na pamamahala sa coastal resources at pagpapaunlad ng ecotourism sa munisipalidad ng Omar. Ang MOA signing ay ginanap sa Omar Mayor's Office at dinaluhan ni na Mafar Sulu Provincial Director Engineer Alfie Iribani, Fisheries Division Officer in Charge Fardia Abu Hasad, at Omar Municipal Mayor Abdul Baki Ajibon. Bago ang pirmahan, iprinisenta muna ng mga opisyal ng Mafar Sulu ang saklaw ng proyekto, kabilang na ang mga tungkulin, pananagutan at pondo ng bawat panig. Pinagsasama sa proyektong ito ang aquasilviculture na isang makakalikasang pamamaraan na pinagsama-sama ang aquaculture at pagtatanim ng mangrove at mangrove ecotourism na isang uri ng responsableng turismo na tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan at kabuhayan ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, muling pinagtitibay ng Bangsamoro Government ang pangako nitong pangalagaan ng marine ecosystems bilang pundasyon ng pagmatagalang pag-unlad sa rehiyon na isang mahalagang hakbang na nagtataguyod ng proteksyon sa kalikasan kasabay ng socio-economic progress. Bilang pagdiriwang ng National History Month ngayong Agosto, muling inihahandog ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang patimpalak sa kasaysayan. Layunin ng taunang kompetisyong ito na pukawi ng mas malalim na pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas at pamana ng Bangsamoro sa kabataan. Sa taong ito, nakasentro ang pagdiriwang sa temang Diwa ng Kasaysayan, Kabilin sa Kabataan, na pinangungunahan ng National Historical Commission of the Philippines. Binigyang diin ng tema ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog, pagtatanggol, pagpapatuloy ng ating kasaysayan at culture at ang napapanahong panawagan upang maipasa sa susunod na henerasyon ang mga kwento ng katatagan, paglaban at pagmamalaki sa kanilang kultura. Para sa mga interesadong lumahok, gaganapin ang patimpalak sa August 19, 2025 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Libre ang pagpaparehistro ngunit limitado lamang po sa unang 12 na magpapatala kaya inaanyayahan po namin ang mga interesadong junior high school mula public and private schools na magparehistro bago ang August 15. Para sa iba pang detalye at pagpaparehistro, maaari pong bisitahin ang official Facebook page ng BCPCH. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako, si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.